Brad White Knight, hello. Ako na mukhang nawala rin yata. Mukhang nawala. Pastor Mar, pwede po ba namin kayo ma-request para po sa opening prayer po natin? Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos Ama namin sa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Kami ay muling makalapit sa trono ng iyong mga biyaya at pagpapala. Una naming inihihingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, karumihan, mga naisip, na salita, nagawa na hindi ayon sa inyong harapan. Kalinisin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa aming paglapit sa iyo sapagkat wala pong maaaring makatanggap ng biyaya ng walang pagpapakumbaba. Kaya naman po sa gabing ito, idinudulog po namin ang aming mga sarili. Ganoon na rin ang aming mga kapatiran na mayroong mga karamdaman, may mga dinadalang pasanin, hindi po namin alam. Ang iba naman po ay may mga financial na pangangailangan. Panginoon, dalangin namin na kayo ang siyang patuloy na tutugon sa pangangailangan po ng bawat isa ayon sa pananampalatayang mayroon kami sa inyo, Panginoon. Lalo tigit, Lord, sa kapahayagan ng iyong salita, kayo ang maglagay ng iyong salita sa inyong lingkod na gagamitin ngayong gabi upang ang salita mo lamang ang patuloy na maging kalakasan ng aming buhay espiritual. Gabayan ang bawat isa sa katotohanan upang aming maibahagi sa lahat din po ng nangangailangan ng katotohanan. Gamitin niyo po ang Bible Talk na ito para po sa ikatututo ng bawat isa, tigit sa lahat lumalim ang aming relasyon at pagkakilala sa inyo, O Diyos, upang ang aming paglilingkod ay maging maayos at maging ayon sa inyong kalooban. Kayo na rin po ang gagawa sa lahat po ng mga kasama namin sa gabing ito, saan man dako sila naroroon. Hinihingi namin ng pag-iingat, Panginoon. Kayo po ang magpala sa aming pag-aaral na ito ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Ako, thank you so much po, Pastor Mar, at kasama po namin kayo muli. At muli nagpapasalamat po kami at naririto po tayong lahat sa another episode ng Bible Talk sa pundahan ni Mangkulas and Friends. At ngayon po ay araw ng Sabado at Setyembre 14, 2024. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito at sana maganda po yung aking audio. Dinig po ba dyan on your end po sa mga kapatid? Hindi ho ba garalgal? Baka mayroon Okay pong naman. okay naman po. Ako po ay nasa coffee shop, mga kapatid. Sorry po. At humabol lang po talaga tayo dahil meron po tayong sinundo kanina, kapatid galing abroad. So, nagkaroon po kami ng pagkakataon para magkasama-sama at mapuntahan sana yung ibang kapatid. Kaya lang, wala ng time. At sobrang traffic po sa Metro Manila. Actually, galing po kami ng Pasay sa seaside, sa Mall of Asia. We attempted to going to ano po, Antipolo, kaya lang sobrang traffic. So inabot na kami ng siyam-siyam. Buti naman po nakakita ako ng lugar na pwede pong pag-stayan dito po sa coffee shop at naririto po tayo. Hindi po ako makapag-open cam dahil gawa nga po na hindi po maganda yung lighting setup dito, no. And I hope na okay po kayo, nasa maayos po kayong kalagayan. Ngayon po, meron po tayong tinatapos na paksa, ano, mga kapatid. Noong nakaraan, nakita natin
yung itinuturo po na pananampalataya sa Biblia, ano? Ang ating paksa na pinipilit nating matapos ngayon ay ano ang itinuturo na pagkakaisa sa mga kapatid sa pananampalataya na itinuro ng Panginoong Kristo at mga apostol. Nakita natin noong nakaraan na hindi po pala basta-basta lamang yung sinasabing pagkakaisa, ano? Yung nakalagay sa 12 ng Roma na magkaisa kayo, no, sa pag-iisip. Hindi pala yun lang. Hindi po pala yung pagkakaisa na yun ay patungkol lamang sa anumang aspeto ng buhay. Yung iba nga sabi, yung pagkakaisa daw na yun ay para daw sa boto o pagka tuwing eleksyon kailangan magkaisa daw ng kanilang iboboto. Hindi po ganun kasimple, mga kapatid. Kaya nga nung tanong natin, dahil ang paksa ano ang itinuturo na pagkakaisa sa mga kapatid sa pananampalataya na itinuro ng Panginoong Kristo. Una nating pinag-aralan, paano natin makikilala na ang kapatid ay may taglay na tunay na pananampalataya. Nakita natin sa Biblia, mga kapatid, sa talata ng ikalawang Tesalonica 3 at 2, ang sinasabi ni Apostol San Pablo, pakinggan niyo po ulit. Bigyan po natin ng pansin. 3 at 2 ng ikalawang Tesalonica. Ito po yung sinasabi. Ayan. Upang kami ay mga ligtas sa mga taong masasama o walang katwiran at masasama sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Nakita natin dito sa sinasabi ng Apostol San Pablo, hindi lahat mayroong pananampalataya. That is contrary to what the Bible says, no? Kasi sa Biblia, mga kapatid, mayroong mga walang pananampalataya na nasa loob ng iglesia, no? Sa first century Christians, meron pong mga taong walang pananampalataya. That's contrary to what the Bible says about demons, no? The demons, they have this certain kind of faith. May sinasabi si Apostol Santiago sa Santiago 2:19, ganito po yung pagkakasabi naman niya na ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Contrary to what Apostle says doon sa 2 Thessalonians, na merong mga tao sa loob ng iglesia na walang pananampalataya. Pero nasa loob ng iglesia at kasama nila. Meron pa nga po, tunay na may hidwang pananampalataya. Blatantly, merong hidwang pananampalataya o sinasabi na factions, no? Sa 1 Corinthians 11:19, ganito po sinasabi ni Apostol San Pablo, sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. For there must also be factions among you, so that those who are approved may become evident among you. Tignan niyo ho yan. Merong walang pananampalataya, meron naman hidwang pananampalataya. Samantalang ang mga demonyo, may pananampalatayang may Diyos. Nagsisipanginig pa nga sila. Kaya, paano natin malalaman, gaya nung tanong natin kanina, ito'y review lang naman, ano? Hindi naman natin kailangan pakahabain pa ang recap. Paano natin makikilala na ang kapatid may taglay na tunay na pananampalataya? Nalaman natin mga kapatid sa mga talata ng Biblia na itinuro ng Panginoong Kristo na ganito sinasabi. 1:20-25. Ganito po yung pagkasabi naman mismo ng Panginoong Kristo. Sinabi nga sa kanya ng iba sa mga alagad, nakita namin ng Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sasampalataya. Ikoma natin sa 29.
Nung nagpakita ng Panginoong Kristo kay Tomas, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Tignan niyo mga kapatid, si Tomas na apostol ng Panginoong Kristo, nakita ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Hello, sound check. Ayan, nawala ako kanina. Okay na po ba yung boses ko? Sorry, biglang nawala. Oh. Yung Panginoong Kristo, kasama niya si Tomas sa loob ng 3 taon ng ministeryo ng Panginoong Kristo. May pag-aalinlangan pa si Tomas mga kapatid Hindi agad sumampalataya si Tomas nung ibinalita sa kanya ng mga kasamahan niyang alagad na ang Panginoong Kristo'y nagpakita sa kanila, nagbangon na mag-uli sa mga patay sa 3 araw. Sabi pa ni Tomas sa mga alagad noon na kasama niya at yung mga apostol, malibang makita ko Panginoon, malibang maidaiti ko ang aking mga daliri sa butas ng kanyang mga kamay, maipasok ko ang aking kamay sa kanyang tagliran, hindi ako sasampalataya. Biglang nagpakita ang Kristo. Nagpakita kay Tomas, doon nagkakatipon sila. Sumampalataya si Tomas, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Tignan niyo mga kapatid yung significance na yan. Yung pagkakataon na yan mga kapatid, hindi sumampalataya agad si Tomas nang ibinalitang nagbalik na ang Panginoon. Bagamat alam ni Tomas na sa 3 araw ang Panginoon ay babangon na mag-uli mula sa mga patay, hindi niya pinaniwalaan yung kanyang mga kasama. Nung nagpakita ang Kristo, doon lamang siya nagpakita ng pananampalataya. At ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanya, sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Kaya ang pananampalataya po, gaya ng mga apostol, parehong-pareho sa panahon nating ito. Hindi natin nakita ang Kristo. Wala namang magsasabi rito nakita natin ang Kristo Hindi tayo nabuhay sa panahon na ang Kristo ay nangangaral sa lupa. Pero inibig natin siya at ating sinampalatayanan. Pakinggan nyo sa unang Pedro 1:8, mga kapatid. Unang Pedro 1:8. Ganito po sinasabi naman ni Apostol Pedro, na hindi ninyo nakita, ang Panginoon Kristo yan na hindi ninyo nakita ay inyong inibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Yung sitwasyon ng mga apostol nung una at nung mga alagad at ng mga sumasampalataya, bagamat hindi nila nakita ang Kristo nung una, bagamat hindi nila nasaksihan ang kanyang pangangaral, gayon may sumampalataya sila. Parehong-pareho po ng ating sitwasyon ngayon, mga kapatid. Hindi natin nakita ang Kristo, gayon may atin siyang sinampalatayanan. Walang pagkakaiba. Parehong-pareho ng ating sitwasyon. Bakit natin sinasampalatayanan yan? Dahil ang pananampalataya po ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, oo, ng mga bagay na hindi pa nakikita. Hebreo 11:1. Ngayon nga ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Bagamat hindi natin nakita ang Kristo sa laman, atin siyang inibig, atin siyang sinampalatayanan. Walang pagkakaiba yon sa mga unang siglong Kristiyano at sa mga Kristiyano sa panahong kasalukuyan, mga kapatid. Ngayon, tanungin naman natin,
para hindi po tayo gabihin at magluwat ng mahabang panahon. Ang Panginoong Diyos ba ay nagturo ng pananampalataya sa kanyang mga lingkod? Nagturo ba ang Panginoong Diyos? O pakinggan nyo mga kapatid sa isang talata po ng banal na kasulatan sa unang Pedro 1:21. Pakinggan nyo po ang sinabi ni Apostol Pedro. Unang Pedro 1 at versikulo 21, na sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, ay nananampalataya kayo sa Diyos. Nagturo ba ng pananampalataya, mga kapatid, ang Panginoon? Nagturo sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ba ng mga tao? Hindi. Walang taong involved dyan, mga kapatid. Na sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo, ay nananampalataya kayo sa Diyos. Tayo nananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, na sa Kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Tignan nyo mga kapatid, ang Panginoong Kristo ay nagturo sa atin ng pananampalataya. Nung kanyang tuparin ang kanyang walang hanggang katubusan sa sangkatauhan, ng kanyang dalhin ang ating mga pagkakasala sa krus, mga kapatid, ipinakita ng Panginoong Kristo ang kanyang pananampalataya. Kaya nga nagkaroon ng pananampalataya tayo sa Diyos ngayon eh. Bakit? Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, alam natin kung anong ginawa niya, mga kapatid. Nagpakababa siya, 2:6 ng Pilipos. Pakinggan nyo mga kapatid. Philippians 2:6, ganito po sinasabi. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Anong ginawa? Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Tignan nyo, yung pagsunod ng Kristo hanggang sa kamatayan, oo, hanggang sa kamatayan sa krus, mga kapatid, ipinakita niya ang pananampalataya sa atin. Na bagamat siya'y mapatay at siya'y ipako sa krus ng mga tao, sa ikatlong araw siya'y mabubuhay na maguli at siya'y babangon sa mga patay. Yun yung esensya ng ating pananampalataya na itinuro ng Panginoong Kristo. Against all odds, maging anuman ang ating harapin, mga kapatid, ipinakita ng Kristo ang pagtitiwala sa Diyos na tayo, bagamat hindi natin siya nakita, sinampalatayanan natin siya. Wala namang pagtatalo dyan, mga kapatid. Nasa kasaysayan naman po talaga, kahit sa history pa, na ang Kristo'y umiral nung mga panahong si Poncio Pilato ang gobernador ng Israel. Nasa kasaysayan yan. At siya'y ipinako sa panahon na ang namumuno sa Israel ay ang gobyerno Romano, ang Roman Empire. Walang pagtatalo doon, kaya lang hindi natin siya nakita in flesh, pero atin siyang sinampalatayanan. Yon ang malaking pagkakaiba, mga kapatid. Kaya nga sabi nung iba, yung mga Kristiyano nagpapapaniwala yan sa bagay na hindi nila nakita. Totoo naman eh. Wala naman tayong ibang paniniwalaan at sasampalatayanan kundi yung mga bagay na hindi natin nakita at yung mga bagay na ating hinihintay. Tama po ba mga kapatid? Hindi naman natin nakita ang Kristo eh. Bagamat hindi natin siya nakita, atin siyang inibig. At nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan niya. Gaya nung binasa natin kanina sa unang Pedro 1:21. Basahin nga po natin ulit para hindi tayo maligaw.
Unang Pedro 1:21 na sa pamamagitan niya nananampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y bumuhay na mag-uli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Yung atin bang pananampalataya at pag-asa ay mapa sa mga tao ba? Hindi. Ang ating pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos, na siyang bumuhay sa Panginoong Sukristo ng ikatlong araw, na ang Panginoong Sukristo ang siyang nagturo ng ating pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Yun po yung dapat nating maintindihan diyan. Kaya nga yung pagkabuhay na mag-uli na yan, that is our greatest assurance that our Lord Jesus Christ is the Son of God. Bakit? Yan ang pananampalataya ng mga apostol. Unang Korinto 15:13, pakinggan nyo. Unang Korinto 15:13 hanggang 17. Basahin po natin. Datapot kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat ang aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na Kanya muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Alam natin yan, mga kapatid, na kung hindi nagpakabayubay sa krus ang Panginoong Sukristo, hindi niya natubos ang ating pagkakasala. Hindi niya tinubos ang ating mga kasalanan. Hanggang ngayon tayo'y nasa mga kasalanan pa rin natin. Kaya yan ang greatest assurance nating mga Kristiyano, na ang Panginoong Sukristo na bayubay sa krus, napako, tinubos ang ating mga kasalanan. Ngayon, itong pananampalatayang ito, mga kapatid, ang siyang ating pinangahawakan. Kaya nga kapag tayo lumalapit sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka manampalataya. Lumalapit ka sa Diyos tapos hindi ka naman naniniwala sa Diyos. Pakinggan nyo. Hebreo 11:6. Pakinggan nyo po pagkakasabi ni Apostol San Pablo. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Tignan nyo, kung tayo lumalapit sa Diyos, tayo'y dapat sumampalatayang may Diyos. Hindi pwedeng lalapit ka na wala kang pananampalataya sa Diyos. Pwede ba namang lumapit ka sa bagay na hindi mo sinasampalatayanan? Walang ganon, mga kapatid. And all of us, lahat ng tao po, we are living in this world by faith. Hindi po totoo na walang faith. Kung walang faith, lahat tayo nagdududa. Pwede ba naman na bibili ka ng gamot, paracetamol, didikdikin mo pa yung paracetamol, tapos titignan mo pa sa microscope kung talagang paracetamol yung laman ng binili mo. We have faith because we knew the manufacturer of that medicine did what supposed to be, and that is paracetamol. All of us here, we are living in this world by faith. Hindi po totoo na hindi tayo namumuhay ng walang pananampalataya. Yung kakainin nga lang natin sa fast food, nakita ba natin kung paano ginawa yun? Nakita ba natin na malinis yung mga ginamit na kagamitan para lutuin yung burger na kinakain natin? If we do not have faith, and then we will not going to eat what the earth is offering to us, and what the establishments offering to us, fast food, etc. Sumasampalataya tayo, o we have this kind of belief
na malinis yun. Ganon din ang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Lumalapit tayo at tumatawag tayo sa Diyos sapagkat tayo sumasampalatayang may Diyos. We should believe that there is God. Who comes to God must believe that He is and that He is the rewarder of those who seek Him. Kaya nga yung naghihintay sa Panginoon kumikiling ang Diyos dun Pakinggan nyo sa isang talata ng Psalms o sa awit 40 verse 1. Ganito po sinasabi naman. Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Tignan mo, kung maghihintay ka sa Panginoon na may pagtitiis, sumasampalataya ka na darating ang araw siya'y babalik. Sa muli niyang pagparito, ay makikita niya ang ating pananampalataya. Bakit ko nasabi yun? Pag bumalik ba ang Panginoon dito, ang hahanapin niya ba? Anong ginawa mo? Ganun ba ang hahanapin ng Diyos o ng Kristo? O ikaw ba namigay ka ba ng tinapay, lugaw, kape na may kamera? Yung ba itatanong ng Kristo sa'yo? Kapag siya'y pumarito, ano itatanong niya? Ano nga hanapin niya? Pakinggan niyo sa isang talata ng Lucas, Kapitulo 18 at versikulo 8. Ganito sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, 18:18 ng Lucas. At tinanong siya ng isang pinuno, tama ba? Lucas 18:8. Ayun, tama nga, 18:8 nga. Ba't ako nag-18? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayunmay, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Nagtatanong ang Kristo diyan, mga kapatid. I tell you that He will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Question mark yan, mga kapatid. Can we answer that question? Makakasumbong ba siya ng pananampalataya sa pagparito niya sa lupa? Hindi ang itatanong sa iyo kung ikaw ay gumawa ng pagpapakain na may kamera, paglalagay o pagre-rehabilitate ng dormitoryo ng may dormitoryo, pagre-rehabilitate ng cafeteria, ginawa mo yun out of faith. Hindi naman kailangan bigyan mo yun dahil they they are capable by themselves. May budget sa national government. Hindi yan ang itatanong sa iyo ng Kristo. Ang itatanong sa iyo o ang hahanapin sa iyo, may pananampalataya ka ba? Yan ang malinaw na nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Hindi yung kung ano ng Poncio Pilato na ini-insert sa ating mga kaisipan ng mga taong madidilim ang utak na nauwi na sa good works ang pangangaral. Hindi na nangangaral Ang pangangaral daw ngayon, pangangaral na walang kibuan. Debating walang kibuan, pangangaral na walang kibuan, dahil ang good works daw ay sapat na para sa pangangaral. Pwede ba naman yun? Hindi pwede yun, mga kapatid. Ang pananampalataya na itatawid mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Yan ang nakalagay sa Biblia. Hindi pwedeng Hindi pwedeng ang pananampalataya ay matawid mo sa pamamagitan lang ng good works. Di sana, yung bating na pinangaralan ni Felipe, nung papunta sa Jerusalem, ginawa na lang sana niya ng good works, no? Di ba, mga kapatid? Hindi niya na ipinangaral ang Kristo. Good works na lang ay pinakita ni Felipe sana sa bating. Abay, ang bating nagsasaliksik pa sa mga aklat ni Isaias Binabasa pa yung kasulatan ni Isaias patungkol sa Kristo, no? Yung dadalhin sa patayan ng tupa, hindi man lang umiimik yung tupa. Tinatanong nung bating kung sino bagang tinutukoy ng propeta. Siya baga, ang kanya bagang sarili o ang iba? Nung pasimula na yon, ipinangaral ni Felipe ang Kristo. Hindi niya pinakain ng lugaw yung bating. O hindi kaya,
Ginawan niya ng kung ano-ano pa para magkaroon siya ng credit, ano? It doesn't matter. We have to preach the word of Christ. We have to preach the gospel. Kailangang ipakita at ipangaral ang ebanghelyo sa mga tao. Yun ang kailangang gawin, mga kapatid. Dahil maitatawid ang pananampalataya mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Hindi mo pwedeng maipangaral ang pananampalataya kung hindi mo gagamitan ng pananampalataya. 1:17 ng Roma, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ang ganap mabubuhay sa good works, no? Tapos babasa ng Santiago, ipakita mo yung iyong pananampalataya, ipakikita ko ang aking mga gawa. Lilikuin na yung mga kasulatan. Kaya kailangan ang pananampalataya may gawa upang maipakita mo ang pananampalataya may gawa o talaga may gawa yun. Ipangaral mo salita. Ipangaral mo. Di ba mabuting gawa? O sige, yung bang pangangaral ay mabuting gawa o hindi? Eh ba't hindi ka nangangaral? Sige nga, ang pangangaral ba'y mabuting gawa? Wag mo na masabihin hindi mabuting gawa yan. DSR. Mabuting gawa yan. Eh ba't hindi mo ginagawa? Mangaral ka. Nagtatago ka sa good works ng mga miyembro, kinukuba mo sa paggawa ng mabuti na wala sa pananampalataya. Pero mo, gumawa ka ng mabuti sa mga hindi naman kailangan gumawa. Ano ba sabi ng Biblia? Wag mong ikait ang tulong, no? Sa kinauukulan. Kung ito'y nasa iyong kapangyarihan na ito'y gawin. Ano bang talata yun? Nasa kawikaan yun eh. Ito, 3:27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Do not withhold good for those to whom it is due. Ang linaw-linaw naman eh. Kinauukulan. Abe, parang hindi na kinauukulan yung mga pinagagagawa ninyo eh. Sasampa ka sa bus, aabutan mo ng lugaw lahat ng tao. Hindi ba dapat ang abutan mo ng lugaw yung mga walang makain? Punta ka sa Payatas, punta ka sa Baseco, puntahan mo yung mga mahihirap na lugar. Hindi yung kung saan kayo nagpapakita, tapos may dala-dala kayong camera. Hindi ganyan ang sinasabi na gawang mabuti. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. May kinauukulan yan. Hindi lahat, mga kapatid. Ngayon, ituloy na natin bago tayo gabihin. At wag na sana tayong pakahabain pa, no? Pero just a recap, just a review. Hindi naman tayo katulad ni Jamal na yung recap at review, 2-3 oras. Ano ang itinuturo na pagkakaisa sa mga kapatid sa pananampalataya na itinuro ng Panginoong Heso Kristo at mga apostol? Yan ang ating re-resolbahin, mga kapatid. Agad na nating basahin ang isang talata ng Galacia 2 at 10. Pakinggan nyo, mga kapatid, ang sinasabi ng Galacia 2 at 10. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin. Ano raw? Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapan gawain o pinagsisikapang gawin. Ano raw yung pinagsisikapan na gawin ng mga apostol, kagaya ni San Pablo? Nang ibigay ang apostol na si Pedro, Juan at Santiago ang pagkaapostol ni San Pablo sa mga di pagtutuli,
at ang mga sa pagtutuli naman ay naiatang kay Pedro, kay Juan at kay Santiago, ito ang kabilin-bilinan ng tatlong apostol na itinuturing ng mga haligi. Ang ibinilin nila kay San Pablo, huwag lamang kalimutan o inyo lamang alalahanin, di huwag kalimutan ang mga dukha na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawin. Yan po yung pinagsisikapan at pilit na ginagawa ng mga apostol, mga kapatid. Kaya dun sa tanong natin, ano ang itinuturong pagkakaisa sa mga kapatid sa pananampalataya na itinuro ng Panginoong Kristo at mga apostol, ang itinurong pagkakaisa na gawin, mga kapatid, ano yon? Huwag kalimutan ang mga dukha. Di nakangiti yung mga pinanggalingan natin, ano? Di tama pala kami. Kasi hindi namin kinakalimutan ang mga dukha. Naku, problemang malaki yan, mga kapatid. Di tama yung pinanggalingan natin. Hindi nila kinakalimutan yung mga dukha eh. Kinalimutan ba nila o hindi? Kaya nga napunta sila sa ahensya ng gobyerno na may budget. Huwag mo naman sabihing dukha yung mga yun. Hindi po ba, mga kapatid? Huwag mo sabihing dukha yung mga yun. May budget yung sarili. Paano mo i-define ang dukha? Oh. Tignan nyo, mga kapatid. Kung yung bagay na yan, talagang ginawa ng mga unang Kristiyano. Hindi ba nila Hindi ba nila kinalimutan yung mga dukha? Tignan nyo ang isang pangyayari, mga kapatid, sa banal na kasulatan na pinagkaisahan ng mga taga-Macedonia at ng Akaya. Pakinggan nyo, 15:26 ng Aklat ng Roma, ganito ating mababasa. Sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha, sa mga banal na nasa Jerusalem. Nakita nyo, mga kapatid, pinagsikapan ba ng mga unang lingkod ng Diyos yung bagay na sinabi ng tatlong haligi ng mga apostol, si Juan, si Santiago, at si Pedro? Ginawa po nila. Kaya nga yung taga-Akaya at yung taga-Macedonia gumawa ng ambagan laan sa mga dukha. No? Ambagan laan sa mga dukha. Hindi laan sa mga ngaral. Hindi laan kay Soriano. Hindi laan kay DSR. Yung Oplan Macedonia, mga kapatid, na pinagkamalian ni Soriano, hindi laan yun sa kanya. Hindi laan yun sa mga ngaral. Laan yun sa mga dukha. Ang linaw-linaw naman eh. Pipilipitin pa ba natin yung sitas na yan? Nag-ambagan yung mga taga-Macedonia laan sa mga dukha. Saan? Sa mga banal na nasa Jerusalem. Hindi sa Brazil. Oh, buti sana kung mababasa mo dyan eh. Laan sa mga ngaral. Meron pa nga tayo nung araw eh. Para sa mga ngaral. Wala kang mababasang ganun. Wala. Kahit pilipitin mo Biblia, basahin mo cover to cover. Wala kang mababasa na para sa mga ngaral. Wala yan. Pero hindi masamang tulungan ng mga ngaral. Pero ipanghingi mo, no? Ipanghingi mo at gawin mong Oplan-Oplan o kung ano-ano pa man tawag diyan, Oplan Macedonia, Oplan Akaya, Oplan Thessalonica, kalokohan po yan. Wala pong ganyang itinuro ang mga apostol, kundi kabalintunan at kabaliktaran. Ang kanilang ambagan ay laan sa mga dukha, sa mga kapatid na mahihirap na tumatamasa ng kahirapan. Yung panahon pong yan, kagutom dahil may digma. Yun ang pinagtulong-tulungan nila.
Sinuportahan nila ang mga kapatid. Parang mga kapatid na apektado ng digma, may makain. Hindi yung mga ngaral, hindi yung mga apostol. Hindi. Yan pa lang po, kitang-kita na mali po ang ating mga pinanggalingan. Pinagsikapan nila yan eh. Hindi naman pwede na sabihin natin na hindi nila pinagsikapan. Pinagsikapan nila yan. Ang problema nga lang, nauwi tayo sa pagtulong sa iisang tao na yung ating mga tulong sa sobrang dami, wala na siyang mapaglagyan, namili na lang ng ari-arian. Bumili ng Farm 1, Farm 2, Farm 3, Hotel Bersesi, Salute, Area 52. Yan na lang pinagbibili. Hindi laan sa mga dukha. Oh. Lalo na yung mga may kapansanan, may mga karamdaman, may mga sakit. Neglected ang mga kapatid na yan dyan. Alam na alam ninyo yan. Saksi kayo dyan. Yan ang pinagkaisahan mga kapatid. Yan ang kanilang yan ang kanilang pinagtulong-tulungang gawin. Hindi yung kung ano-anong mga pa-project na inabot natin. Wala kang mababasa na ginawa yan. Namigay ng tinapay kung kani-kanino iaabot na hindi naman gutom. Ang ganda-ganda ng itsura ng damit. Kotse na nananahimik, naiipit sa parking, sa traffic, kakatukin yung bintana, aabutan ng tinapay. Anong katarantad? Pasensya na, pardon my words. Anong kalukuhan yan? Sa dami na naghihirap, hindi nyo katukin yung mga bahay-bahay ng walang makain. Bakit diyan kayo nagsusumiksik sa mga may kaya? Bakit diyan kayo tumutulong sa mga may budget? Ahensya ng gobyerno. Bakit? Kung hindi pagpapalakas yan, anong tawag mo diyan? Good works? Sabi kahit itanong mo sa bata, kapag binigay mo ang isang bagay sa taong hindi naman nangangailangan ng bagay na yon, anong tawag mo ron? Sip-sip naman ito. Yun lang yun. Ano pa, mga kapatid, ang pinagkaisahan? O pakinggan nyo, 12:16 ng Aklat ng Roma. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay ng kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong mga sariling hakala o mga sariling mga haka. Yan ang pinagkaisahan nila. Tumulong sa mga banal, sa mga kapatid, at gayon din, magkaisa ng pag-iisip, hindi sa kapalaluan ng sanlibutan ito. Kaya kapag mayroong mga grupo ng pananampalataya nagtuturo sila sa Diyos, pero matakaw, humakot ng mga pagkilala, anong tawag mo ron? Attention seeker yon. Lahat ng pagkilala gustong hakutin. Ang linaw-linaw naman eh. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak inyong pag-iisip sa mga bagay ng kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Pag may kapakumbabaan ka, hindi ka maghahanap ng sarili mong kaluwalhatian. Hindi ka hahanap ng pagkilala. Hindi. Pakumbaba nga yung ginagawa mo eh. Pwede ba naman yun? Ang tawag doon, kunyari nagpapakumbaba ka pero naghahanap ka ng pagkilala ng mga tao, dinadakila ng tao, masama yan. Masama yan. Talagang dinadakila ng tao eh. Dinadakila ng tao. O, tignan nyo kung hindi ba masama yung dinadakila ng mga tao. 16:15 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, kayo na nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Maghanap ka pa ng mga award, ano? Hakutin mo pa yung mga pagkilala. Yan. Dinadakila ng mga tao, kasuklam-suklam sa, sa paningin ng Diyos.
Hakot pa more. Award pa more. Yan. Yan ang aabutin mo kapag hindi mo ginawa yung sinasabi na pagkakaisa ng pag-iisip sa Roma 12:16. Hindi ng kapaimbabawan, kahambugan, kataasan, kundi ng kapakumbabaan. Eh linaw-linaw naman eh. Eh siguro kung mapagpakumbaba ka lang, hindi ka after sa mga reward and recognition. Ano pa yung ating pagkakaisahan mga kapatid? Basahin natin ang Hebreo 10:25. 10:25. Na wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang mga araw. Tignan nyo. Huwag nating pabayaan daw ang ating pagkakatipon. Anong gagawin? Kundi mangag-aralan sa isa't isa. Ito, ginagawa natin ito. Nag-aaralan tayo dito sa isa't isa mga kapatid. Hindi mo ba pwedeng sabihin na ito hindi pag-aaralan sa isa't isa? Nag-aaralan tayo. Natututo ako sa inyo. Natututo po kayo sa mga salita ng Diyos. May pahayagan portion tayo. Nag-aaralan tayo. Hindi yung silang dalawa lang ni Arman ang nag-uusap. Kapatid na RR. Hindi ba ganito yan, kapatid na RR? Sagot naman ni RR, 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 RR. Yes, sir. Doon na uwi si RR, samantalang dati kakisig-kisig niyan. Akala mo talaga may paninindigan. Eh, nabahag na at nauwi na sa yes, sir. Mag-aralan kayo sa isa't isa. Paano kayo mag-aaralan sa isa't isa eh? Ang tinuturo sa inyo eh. Mula nung namatay eh. Kapatid na RR, alam mo ba na wala ka sa dilim, nasa liwanag ka? Sagot naman ni RR, ganun po ba kuya? Kung wala ka sa liwanag, nasa dilim ka kapatid na RR. Yun ang pinagtuturo. Yung mga bagay na inulit-ulit, ginawang mental gymnast, at hindi raw matatapos ang buhay na ito. Hindi raw matatapos ang buhay na ito, ano? Hindi raw matatapos yun kung ang pag-uusapan lang daw ay pag-ibig. Dahil napakarami daw nakapaloob sa pag-ibig. Eh sana, kung totoo yung sinasabi mo, yung mga kapatid dyan, na mga mahihirap, nalilingap nyo man lang. Eh katagal-tagal ng manggagawa ng isang kapatid na nandito na nakikinig sa Bible Talks ngayon. Kakaalis lang niya, bagong laya, no nakaraan. O wala yata, absent yata dito si Brad Bernardo ah. Hanapin nga natin Brad White Knight. Baka bumalik na siya doon. Joke lang. Eh yung kapatid na yan 20 taon mahigit na naglingkod. Hindi nyo man lang nasilip yung bahay, ano? O, tingin nyo, iisang kaso lang yung kapatid na yan, walang palikuran dyan? Ako ang dami, pumunta ka ng Mindanao. Ako'y nadistino sa Mindanao, ang daming mga kapatid doon, walang kasilyas. Meron nga ron akong nadistinuang lokal nasa yung ilalim ng bahay, dagat na, no? Kasi ano sila, nakaangat yung bahay nila sa sa pangpang. So pag nag-high tide, umaangat yung umaangat yung tubig. Eh walang magagawa roon, mga kapatid. Alam nga gumawa ka ng Poso Negro underground, ano? Underground under the sea. Pwede ka ba naman gumawa ng Poso Negro doon? Pag dudumi yun, diretso yun. Diretso sa tubig, sa dagat. Nagpepesta yung mga danggit. Yung mga isdang danggit, nagkakagulo pagka may bumabaksak galing do sa bahay. Ayun, doon sila dumudumi. Pasensya na kung may naghahapunan. Naikwento ko lang. Kasi yan ang aking mga karanasan eh. Nung ako'y nadistino sa Mindanao, ang edad ko lang noon ay 16 anyos o magji-17 pa lang ata ako noon. Nung panahon na yung mga kapatid. Karanasan ko yan lahat. Nakita ko, nasaksiyan ko.
Ako po'y hindi nadistino sa mayayamang lokal. Ako po'y nadistino doon sa mga mahihirap na lokal. At yung mahihirap na yon, walang lingap na natatanggap, walang pagtulong na natatanggap sa pangasiwaan. Nag-aabuloy pa sila. Sila nga ang dapat abuluyan eh. Pero sila pa ang tinatanggapan ng abuloy. Mga udyo kayo sa pag-iibigan, yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Ikoma natin ng 24. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Tignan nyo, magtitinginan tayo doon sa pagkakatipon. Paano nga naman tayo magtitingin na nasa Zoom tayo? No? Pwede ba naman yun na tignan natin si kapatid na Bernardo. Brad Bernardo, pag open cam ka, titignan ka namin. Ganun ba yon? Hindi. Yung pagtitinginan na yon, mag-uudyok sa atin sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Gagawa natin ng mabuti ang kapatid. Yan ay gawain ng mga unang lingkod ng Diyos mga kapatid. Nung panahon na ang Panginoong Kristo ay nasa langit na, di naisulat na yung gawa ng mga apostol. Matitibay yung mga unang mga kapatid noon sa pagpuputol-putol ng tinapay at nagsisipanatili silang matibay sa templo, sa pagpuputol-putol ng tinapay. Alam nyo ginagawa nila doon mga kapatid? Alam nyo ginagawa nila doon? Nung panahon na nagkakaisa yung mga unang lingkod ng Diyos, pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa. Gawa 2:40, 2:42 ng Gawa ng mga apostol. At sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Tignan mo, nagsisipanatiling matibay sa mga turo ng mga apostol. Di pinagkaisahan nila yan at pinagsisikapang gawin, di ba mga kapatid? Pakinggan nyo, tuloy natin. At ang takot, nawala. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Oh, lahat pala ng pag-aari ay sa kalahatan. Ba't yung kay Dirac, nung binibili yan, atin? Ba't nung nabili na at na-develop, bayad kayo ng entrance fee? Hindi kayo makakapasok kung hindi kayo magbabayad ng entrance fee. Akala ko ba, ang pag-aari ay sa lahat, ay sa kalahatan? Ba't may entrance fee? Ano pa? Nagbibili ba sila ng pag-aari, mga kapatid? Anong ginawa ng mga unang alagad at ng unang mga mananampalatayang Kristiyano nung unang siglo? At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari, hindi bumibili ha, ipinagbibili yung kanilang pag-aari. O anong ginawa doon sa pinagbentahan? At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ayan pala yung mga pinagsikapan nilang gawin noon. Nagbenta ng mga pag-aari, ipinamahagi sa lahat para yumaman ng lahat. Hindi. Ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ayon sa pangangailangan ng bawat isa, mga kapatid. Ginawa ba ng MCGI yan? Never. Hindi kami nagbebenta, bumibili kami. At pag nabili na namin, amin na yan. Pag hindi ka nagbayad ng entrance, hindi ka makakapasok. O, yan ang problema dyan.
Ano pa yung pinagkaisahan, mga kapatid? Ito ang ultimate na dapat nating pagkaisahan. Efeso 4:13, mga kapatid. Pakinggan nyo. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Hanggang abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Pananampalataya palang pinagkakaisahan, hindi yung kung ano-anong kapritsyohan ng mga tao, hindi tungkol sa eleksyon, hindi tungkol sa project, hindi tungkol sa concert, kundi pagkakaisa sa pananampalataya. Ngayon ang tanong natin, mga kapatid, ano ang matitiyak nating mga magkakapatid sa Diyos kung tayo'y maglilingkuran sa isa't isa upang maabot ang kaisahan ng pag-iisip at ng ating pananampalataya? Ano maaasahan natin sa Diyos, mga kapatid, kung gagawin natin yan? Hindi yung pagkakaisa sa eleksyon, hindi yung pagkakaisa sa concert, Wish 107.5 concert. Hindi yun ang pagkakaisahan. Ang pinagkakaisahan, 4:13 ng Epeso, pananampalataya. Anong aasahan natin sa Diyos, mga kapatid? Ano? Basahin natin. Hayaan nating sumagot ang Biblia sa isGis ng Ebreo. Ebreo sa isGis, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Hindi pala liko ang Diyos para limutin yan. Yung ating paglilingkod sa mga banal. Kapag meron tayo nakitang kapatid, walang pambili ng gamot, tulungan natin. Pag yung kapatid na alam nating kapatid sa pananampalataya, kasama natin, na mananampalataya kay Kristo at sa Diyos, sa Panginoong Kristo at sa Panginoong Diyos, tulungan natin. Ang Diyos hindi liko upang limutin ang ating mga gawa. At ang pag-ibig na ipinakita natin sa kanyang pangalan, sa paglilingkod natin sa mga banal, hindi liko ang Diyos para kalimutan yan, mga kapatid. Kaya kung may pagkakataon tayo, tulungan natin ang mga kapatid na nangangailangan. Yan ang isang paraan para ang Diyos hindi makalimot, mga kapatid. Lahat ng bagay pwede nating makalimutan ng tao ganun eh. Pag napakain mo na, wala na, nasa CR na, na-flush na sa toilet, nakalimutan mo na, pinakain mo siya. Pero ang Diyos ba ganun? Hindi. Kung gusto nating hindi tayo makalimutan ng Diyos, yung ating mga gawa, huwag tayong makalimot na magpakita ng pag-ibig sa kanyang pangalan. Ipaglingkod natin sa mga banal, hindi yun kakalimutan ng Panginoon. Kaya nga may talata pa 49:15 ng Isaias, mga kapatid. Ito po yung sinasabi. Makakalimot ang nanay. Yung yung anak na kanyang pasusuhin, no? Makakalimot yun, may tendency. Pero ang Diyos hindi. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Makakalimot ba ang Diyos, mga kapatid? Gusto nating huwag tayong makalimutan ng Diyos. Magpakita tayo ng pag-ibig sa kanyang pangalan. Maglingkuran tayo, ipaglingkod natin sa mga banal. Sa ating mga kapatid, yun ang unang-una. Hindi yung kung kani-kanino na hindi naman nangangailangan. Pakinggan nyo, 1 Pedro 4 at Gs. Ganitong sinasabi ng Biblia, mga kapatid.
na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Tignan mo, kung tayo bibigyan ng biyaya ng Diyos, masaganang biyaya ibibigay sa atin, lalo na kung ipaglilingkod natin yan sa atin din, sa mga kapatid na kasama nating sumasampalataya at naglilingkod sa Panginoon. Magiging mabuting katiwala tayo. Dalhin mo yan sa mga hindi naman kailangan na tulungan dahil meron naman sariling budget yung mga yan. Hindi ka mabuting katiwala. Waldas ka. Ano? Kung ano lang mapagtripan mo na tulungan. Ikaw, wala kayong bull cap, bibilang ka namin ng bull cap. Wala kayong cafeteria, papatayuan ka namin ng cafeteria. Pa-aircon na namin ng cafeteria. Pero yung mga lokales nila, nagkakanda, tulo-tulo yung mga pawis ng mga kapatid na walang aircon, walang electric fan. Ganyan ba? Kayo na humatol mga kapatid. At dahil dyan, sa paglilingkod natin sa mga kapatid na yan, ang Diyos ay may pangako. Magbibigay siya, alam niyo ibibigay ng Diyos. Roma 15:5, mga kapatid. Roma 15 at 5. Ganito po ating mababasa. Ah, Roma 15 at 5, hanggang 7, ganito sinabi. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ganito'y mga tanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Tignan mo yung pangako, mga kapatid, yung ibibigay. Basahin nga natin ulit yung 5. Loobin nawa ng Diyos, loobin nawa. Now may the God who gives perseverance. Ano ibibigay sa atin? Pagtitiis, perseverance. Ano pa? Encouragement, paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip. Tignan nyo, pagkakaisa pa rin ng pag-iisip, mga kapatid. Magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos. Tignan nyo, ang Diyos na siyang ating pinaglilingkuran, magbibigay ng kaaliwan, paggiliw, at isang bibig upang luwalhatiin natin ang Diyos. Yan ang pangako eh. Ikoma natin ang 13. Kung ano pa. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y mga managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tignan nyo, magtanggapan tayo gaya ng pagtanggap ni Kristo, mananagana sa atin. Pupuspusin tayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Ang linaw niyan, mga kapatid, na kung matuto tayo na tayo ay maglingkuran sa isa't isa, bibigyan tayo ng
pagtitiis at paggiliw. Bibigyan tayo ng perseverance and encouragement. Magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos. Tignan mo, nagbubunga yan ng isang bibig upang lumuwalhati sa Diyos. Sa ganito'y mga tanggapan kayo. Kailangan pala para mangyari yan, magtanggapan tayo. Therefore, accept one another. Accept one another. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng Panginoon na tinanggap tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Magtanggapan tayo, tanggapin natin ang kapatid. Huwag tayo magkaroon ng diskriminasyon, huwag tayo magkaroon ng pagtatangi. Hindi porket mahirap. Baka ang gusto lang natin tulungan yung may maisusukling kabutihan sa atin. Baka ang gusto lang nating tulungan, yung pagdating ng araw ay matutulungan din tayo. Huwag ganon mga kapatid. Magtanggapan tayo, magkaroon tayo ng pag-iisip na ito. Dahil yan ay pagkakaisa ng pag-iisip na itinuturo ng mga banal na kasulatan mga kapatid. At tayo'y tatanggap sa 13. Tayo'y pupuspusin ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Para managana sa atin ang pag-asa, magtanggapan tayo mga kapatid sa isa't isa. Let us accept one another. Bibigyan tayo ng Diyos ng paggiliw at ng pagtitiis. He will give us encouragement and perseverance kung tatanggapin natin ang bawat isa at hindi tayo magtatangi, maglilingkuran tayo sa isa't isa. Hanggang dito po mga kapatid ang paksang ating napag-aralan. Inaanyayahan namin kayo sa closing prayer mga kapatid. Pangungunahan tayo ng kapatid na Bernardo. Nandito na po siya. Kapatid na Bernardo, tayo po'y dumako na sa closing prayer. Salamat po sa Diyos at nakapaglingkod po ako sa inyo. Sana sa susunod, loobin ng Diyos, yung mga kapatid naman na iba ang magtatawid na sa inyo. Ang yan ang pagsampalataya ko at pag-asa ko sa Panginoon. Darating ang araw, sila Brad Bernardo na, si Brad White Knight, si Brad Alvin, si KD Rock, at iba pa na naririto ay siyang makapagtatawid naman sa atin ng mga araling magpapatibay sa ating mga pananampalataya. Nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, Brad Bernardo, tayo po'y mag-closing prayer na po. Nawala po ba si Brad Bernardo? Nawala. Mhm. Talagang mahirap yata ang internet connection ngayon. Sige po mga kapatid, tayo po'y sama-samang yumuko at dumako sa pananalangin sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami pong mga magkakapatid, sama-samang lumuluwalhati ng iyong barangal na pangalan, nagpapakumbaba, anuman pong nasusumpungan mo ng mga karumihan at mga pagkakapisala sa bawat isa sa amin. Ipatawad mo, Panginoon, ang aming pagkakasala. Tulungan mo kami na mapanghawakan namin ng mga katwirang nagmumula sa iyo, nang sa gayoy huwag kaming magkasala sa iyong mga banal na paningin. Tulungan mo ang bawat isa sa pagdadala ng aming mga gawain. Maipaglingkod namin sa aming mga kapatid
makita mo sa amin ang katwirang nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sana higit naming mauna ang aming kapwa bago ang aming mga sarili. Lagi mong ibigay sa amin ang aming mga pangangailangan sa buhay. Ilayo mo po kami sa mabibigat na karamdaman. Pagkalooban mo po kami ng aming mga gagamitin sa araw-araw upang maipaglingkod namin sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, umaasa po kami, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang nanguna sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga katotohanan na patuloy mo pong ipinadadaloy sa gitna ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming mapanghawakan namin ito, huwag naming mawaglit sa aming mga puso, kundi bagkus lagi naming maalala na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pinagkakatiwalaan. Sa gabing ito, lubos kaming umaasa, baon namin ng bendisyon na nagmumula sa iyo. Kasiyahan nawa po ng iyong mga paningin ang aming mga paggawa. Sa iyo po ang lahat ng karangal at kapurihan. Pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ng aming manunutos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. At naririto po, nakatapos po tayo sa ating Bible Talk sa pundahan ni Mang Kulat